problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kaya man ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ang pag-uusapan natin ngayon, how to satisfy your spiritual thirst. Hindi ko po alam kung kayo po sa ating buhay ay parang nauuhaw. Okay? Parang merong vacuum sa puso natin na meron ka namang bahay, meron ka namang tinatangkilik, pero parang laging kulang. Okay? Marahil meron ka natatanggap na pensyon, marami rin natatanggap pang mga pagpapala, pero laging parang kulang. You know what? Baka hindi ho sa material na bagay lamang dapat natin makita ito. Dapat makita natin na meron tayong spiritual thirst na ang Diyos ang naglalagay niyan para pag nauhaw tayo, hahanapin natin yung pinagbubukalan, yung pinagmumulan ng magkakasapat sa atin. Ano pong sabi ng John 4:13 hanggang verse number 14? At sinabi rito ng Panginoon, sabay-sabay natin bigkasin, and Jesus answered and said unto her, whosoever drink of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up into everlasting life. Tingnan nyo ang sabi niya, ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko. Yung tubig na ibibigay ni Kristo ay hindi na kailanman mauuhaw. Okay? Ngunit yung tubig na ibibigay sa kanya ay parang isang balon na pinagmumulan ng tubig na magbubukal ng kabuhayang walang hanggan. Panginoon, hayaan pong makita namin na yung aming hinahanap ay wala po sa pera, wala po sa karangyaan, wala sa koneksyon kung hindi po sa inyo. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng tagumpay. Salamat po sa inyo, sa mga magulang, sa mga lolo't lola na nandirine, sa mga apo, at sa mga anak, at sa lahat ng nandirito sa amin pong ikalawang linggo ng amin pong anniversary month. Kayo po magpalat, magbasbas at manguna sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Thank you very much po. Okay? So, sa mga member, please help our visitors to follow what we're talking at tignan natin. Gusto ko ho kayong tanungin, kung halimbawang sa inyong sitwasyon ngayon, you feel unsatisfied, parang feeling mo parang kulang, okay? Sa buhay mo, at parang naghahanap ka pa ng fulfilled, meaningful life, okay? Baka mamaya, kahit na meron ka na't sagana na, okay, hindi ka kagaya nung iba. Katulad nung nakita ko kahapon sa TV, siya'y umiiyak. Sabi niya, pagkamahal-mahal po ng binayad namin sa eskwelahan, 300, sa amin pong mahihirap, malaki na po yan, Okay? Pag nakikita mo yung ganong klase mga karaingan, at ikaw ay merong, hindi mo pinoproblema yung 300, abay meron kang meaningful life, pero ito yan, okay? Kahit na sabihin nating sapat, okay? O hindi naman sagana ang ating tinatangkilik, mapapansin mo, meron pa rin unsatisfaction sa puso natin. At kailangan nating huminto at tignan natin yung tinatawag na satisfaction na makikita natin dahil sa ating Panginoon. We've been looking around, okay? Lahat na pinuntahan natin Sinubok natin ang social media, sinubok natin ang negosyo, sinubok natin ang karangalan, sinubok natin lahat. We're trying to find something to make our lives happy and significant, okay? Sinubok mo yung rangya ng damit, sinubok mo yung ganda ng mga sapatos, sinubok mo yung pagiging marites, marisol, okay? Sinubok mo lahat, okay? Pero hindi ka magkaroon ng significant, hindi ka magkaroon ng satisfaction, okay? At iniisip natin, siguro kung mabibili ko lang yung Balenciagang damit na yan, siguro kung mabibili ko lamang yung sapatos na yan, siguro kung magpapa-plastic surgery ako, kebelo. Pang-enroll na nga lang, mahirap magpapa-plastic surgery pa. Meron akong kilala, okay? Na pag tinas yung kanyang kilay, kasama na yung paa. Bakit? Kababanat ng bato, ng balat. Kasi panay pa-botox Pag inangat ang kilay, kasama ng ganun. Bakit? Hinatak na lahat. Okay? Hindi ho tayo mapapansin at magkakaroon tayo ng satisfaction kasi meron tayong ganun. Siguro kahit sa edad kong to, pag ako'y nagkaroon ng trabaho, I'll be satisfied. Hindi ho.
Sabi po ng Jeremiah chapter 2 verse 13, tingnan po sabi ng Panginoon, ang bayan ko, ang mga tao ko'y gumawa ng dalawang kasamaan. Dalawang kasamaan, ha? Una, iniwanan nila yung balon, okay, na nagbubukal ng buhay na tubig, iniwanan, okay? Pangalawa, balik mo lang doon, nagsisigawa sila ng mga balon, okay? Nagsisigawa sila ng mga balon at sirang mga balon na hindi pwedeng humawak at magtaglay at maglaman ng tubig. Sabi ng Panginoon, dalawa ang ginawang kasalanan ng mga tao ko. Una, okay, they have turned away from me. Iniwanan nila ako yung pinagbubukalan ng buhay na tubig. Sabi niya, wag na tayong maging malapit sa Diyos, wag na tayong magpakabanal, wag na tayong gumawa niyan. Iwanan na natin yan. At pangalawa, sila ho ay naghukay ng kanilang mga sariling balon na sira at hindi ho pwedeng mananga ng tubig. Okay? Kung atin pong sasaliksikin ang ating buhay, wag na yung buhay ng iba. Pag sinaliksik natin, ay marites tayo noon. Okay? Ang tingnan natin yung sarili natin at this point in time, whatever age you are, whatever situations you have, okay? I ask you, okay? Yun bang ginawa mo na ikaw ay lumayo sa Diyos, okay? Yung pinagbubukalan ng tubig na buhay at ikaw ay gumawa ng sarili mong balon. Tanong ko sa iyo, are you satisfied? Hindi ba meron tayong regret? Hindi ba sinabi natin kung ito sana ginawa ko, kung ako sana naging matapat? Kanya nga dapat natin makita, sabi ng Diyos sa kanila, not only that you rejected me, okay? And not look to me to meet all your needs and to satisfy your life, okay? Tignan mo ginawa nila, ha? Hindi sila naging satisfied sa Diyos, okay? Hindi sila kumuha ng paraan na sila'y mapalapit at upang ang Diyos ay matulungan sila. Sabi ng ganon, you're trying also to meet your own needs on your own. Kanya nung ako ho ay madala sa Panginoon, nung makakilala sa Panginoon, 1983, ako ay nainanyahan sa simbahan, 1985, nung tinanggap ko si Kristo na tagapagligtas, sabi ko, abay, wala akong pag-asa. Alam niyo kung bakit? Ako'y naghuhugas lamang ng jeep sa bangkal para mabuhay. Kasi ang tatay ko'y namatay nga nung 14 years old ako. At ako'y kinakailangan boy kasi yung kamag-anak namin, pagka sila hindi pa tapos kumain, hindi kami pwedeng kumain. Kami nakikitira lamang. Siguro nararamdaman nyo yan. Tapos pag nakakita ka ng kamag-anak na pupuntahan mo, tinutusan ka, ikaw ay titignan ng elevator eyes. Yung parang ikaw ay sinisinot, eto na naman to, mangungutang na naman to mga tao, manghihingi na naman. So kami huy naghuhugas lamang ng jeep. Ako, paghuhugas ng jeep, tapos 5 piso kikitain, that was 37 years ago. E nung makita ko yung talata na sinasabi nga, 2 kasamaan ang ginawa ng tao sa akin. Iniwan ako at sila'y naghukay ng kanilang sariling balon. Eh hindi ko ginawa yun. Bakit? Kasi ang Diyos ang pinagmumulan, hindi ka mag-anak, hindi trabaho, hindi negosyo, hindi yung pinagkakitaan ng pinagmumulan, kundi ang Diyos ang source, okay? Tatandaan natin, these wealth na kanilang hinukay, they call it career, good looks, basketball game, they are not going to hold water. Alam mo kung bakit? Meron kaming isang member, siya po ay top-notcher sa electrical engineering. Pag nakita mo sa FIATI, andun ang pangalan niya, number 1. Siya po ay pinakamagaling sa SMART. Pinakamagaling. Nung dumating na yung mandatory na siya po ay umabot na sa edad niya, na siya ay magre-retire, sabi nung may-ari ng SMART, alisin nyo na yan, kasi yung sweldo niya ang katapat, 10 tao. Makakakuha tayo ng mga bata na mas magagaling. Are you following me? Sabi niya, binigay ko yung sarili ko, yung buhay ko, yung kalakasan ko sa trabaho. Ginalingan ko. Tapos ang katapat ko pala'y 10 lamang na tao. Dahil namamahala na. Dahil yung sweldo niya, ang katapat 10 tao. Are you following me?
Sabi niya, anniversary namin mag-asawa. February 14, hindi ko dinadalong kasi ako inutusan ng kumpanya at kinakailangan ko magtrabaho. Tapos yun lang pala. Sabi niya, Pastor, binuhos ko yung lahat. Tapos ganun lang pala. Alam niyo kung bakit? Lahat maliban sa Diyos ay balon that will not satisfy, that will not hold water. They are broken cisterns. Kanya ang Diyos ay nagsabi sa John 4:13 at sinabi at sumagot si Kristo sa kanya, ang sino mang uminom ng tubig na ito'y mauuhaw muli. Okay? Pag hinahanap mo ang tagumpay mo sa career, sa trabaho, sa family, ilan sa atin ang pinaggastusan natin ng ating mga anak, ginapang pagtapos nung mag-high school swail. May nakilala lang na jowa, may nakilala lang na pogi, may nakilala lang na maganda, iniwan ka na. Anak, sino na naman yung pinasok mo rito? Ikaw ay pagkaganda-ganda mo, ikaw ay matalino, tapos kumuha ka ng... Pinagpalit ka. Okay? Alam niyo po mga minamahal, sabi ng Diyos, ang sino mang umiinom ng tubig na ito'y mauuhaw muli. Verse 14, datapwat ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko. Tandaan nyo ha, yung tubig na ibibigay ng Panginoon, hindi galing sa 7-Eleven, hindi galing sa tindahan, hindi galing doon sa water station. Ang ibibigay ng Diyos ay sabing gano'n ay hindi na mauuhaw, kundi yung tubig na ibibigay ko'y magbubukal sa kanyang buhay ng isang balong tubig na lalabas ang walang hanggang buhay. You know what Jesus said? Anyone who drinks this water, okay, will soon become thirsty again. Pag hindi ho ang Diyos ang ating kinakapitan, pag hindi ho ang Diyos ang ating pinuntahan at pinagbubukalan, mauuhaw at mauuhaw tayo kasi nothing can satisfy us except the Lord. Gagamitin ka ng tropa ng fraternity. Ako'y lumaki sa kalye. Okay? Lumaki kami ron. Alam namin ang ibig sabihin na may tropa ka, matapang ka kasi may kasama ka. Pag may problema ka, iiwang ka niyan. At ang masakit niyan, sila pa yung magchichismis sa iyo. Oh. At pag ikaw ay nagtagumpay, pag sesilosan ka, hahatakin ka pa pababa. Okay? Maiinggit sila. Sabi ng Diyos, mauuhaw ka. Pero pagka ikaw ay uminom, but those that drink water na ibibigay ko shall never be thirsty again. At ang sabi niyo, ito'y magiging isang fresh, bubbling spring within them, giving them eternal. Isipin mo ha, sa loob mo'y meron kang pinagbubukalan ng tubig. Tatandaan niyo po ito, ang kasalanan addictive. Okay? Ang kasalanan, it will make you thirstier. Okay? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo yung isang tao na napatingin sa pornographic na palabas. Okay? Pag nakapanood yan ng bastos na pelikula, hindi titigil yan. Manonood yan. Pag ikaw naman ay naging addict sa prescription medication, okay? One pill is not enough. Nakita ko yun eh. Sabi ni Pastor Butch dati, pag nakita mo na ako, naalala mo Kuya Tisoy si Pastor Butch, ano? Sabi ni Pastor Butch, pag nakita mo na ako naka-long sleeve, nagtuturok na ako. Bakit? Eh kasi sila yung aming mga tropa. Sabi niya, Joey, bumili ka na rin. Bumibili ako, taga-utos, ako inuutosan bumili ng mga bawal na gamot eh. O di bibili. Bibili ng rolling paper, lahat. Taga-bili. Abay, minsan pumunta si Pastor Butch sa amin. Naka-long sleeve na. Sabi ko, Kado, abay, ba't ikaw naka-long sleeve na? Ikaw ba'y nagtuturok na? Abay, hindi. May nangyari sa akin. Ano nangyari? Abay, nakilala ko pang, abay, hindi ka kikilalanin. Abay, mga walang niya tayo yung mga salbahe, hindi tayo karapat-dapat dyan. Yun ang tingin namin sa sarili namin eh. Wala kaming pagkakataon. O, tingnan naman to ha. Kung may problema ka sa anger, okay? Magagalitin ka, you're not going to get angry just once. Lagi kang galit. Okay? Marinig mo lang yung yapak. Nung manugang mo,
O iyapak ng kapitbahay, pabango pa lang na amoy mo. Naku po, talaga namang nagbubukalkal na yung simangot at nguso, matangos pa sa ilong. Partida, nakamas pa yan. Sin creates greater thirst for satisfaction. Okay? Mapapagod kang laging galit, mapapagod ka sa kasalanan, kasi ang kasalanan, hindi matutuwang nagtatagumpay ka. Okay? Kanya nga ang Diyos ay nag-o-offer sa atin ngayon ng buhay na living water. Okay? That will permanently satisfy your thirst. Nung matagpuan ako ng Diyos, nung makilala ko ang Panginoon, I never went back sa lahat ng iniwanan ko kasi binigyan niya ako ng panibagong simula. Okay? Imagine ako'y nag-aaral sa high school, sa Arellano nung first year, second year, hindi ako napasok, puro bulakbol. Ang ginawa ng nanay kong konsentidora, pumunta sa rekto, nagpagawa ng grade. Sa Francisco College daw ako nag-aral. Abay, nung nag-transfer ako sa Southeastern College, abay, tuwan-tuwa yung registrar, si Mrs. Alcera. Ito'y nakakatuwa. Lahat ng nag-transfer, ito lang yung kompleto ng Form 138, 147, good moral character, kompleto. Ang nanay ko, sabi ko, pampira, hindi naman ako nag-aral. Pagdating ng 19 na, yun nung ako'y nag-third year na, hindi naman din ako pumasok. Sabi ng teacher ko, bakit? Tinama ko yung nanay ko kasi namatay ho tatay niya. Kailan ho ba namatay? August. March na ho! Hindi ho siya kasi naka-move on. Fourth year, ganun din. Hindi rin ako nag-aral. Nakiusap ang nanay ko at kunwari siya'y inatake. Ano nangyari? Kasi itong panganay na anak ko ang nag-alaga sa akin. Lahat ng kasinungalingan ginawa ng nanay ko, konsentidora nga. Makatapos lang, ano nangyari? Ako'y nagkaroon ng diploma, graduate. Okay? Noong 1980 sa Southeastern, wala namang alam. Okay? Bulakbol, gastos, barkada, yun ang meron ako. Okay? Until 1983. Nung marinig ko yung mensahe. Pero hindi pa rin ako nagtino. Nakanta na sa choir, nagsiserve na, pero hindi pa rin ako nakakakilala sa Panginoon. Kanya nandoon ang pagkauhaw. Tatandaan nyo, the only one who can quench the thirst is the one who said, I thirst. Sino ho ba nagsalita na ako'y nauuhaw? Hindi ba ito yung sinabi ng John 19:28? Anong sabi? At pagkatapos nito, nung siya'y nakabayubay sa krus, okay? Knowing that things were accomplished that Scripture might be fulfilled, sabi niya, ako'y nauuhaw. Sino yan? Si Kristo ang nagsabi, ako'y nauuhaw on the cross. Meaning, siya ho yung nabayubay, siya ho yung napako, siya ho yung nagbayad ng kasalanan tayo dapat ang magbayad. At ang sabi niya, ako'y nauuhaw para hindi na tayo mauhaw. Ibig sabihin, He paid for what you don't have to pay. Okay? Kanya sabi niya, bibigyan kita ng tubig. Pag ang tubig na binigay siya, hindi ka na mauuhaw. Bakit? Kasi siya ang nagbayad. Siya ang nagbigay. Siya yung nagpakaraya para sa atin. Tatanan, He became thirsty. Siya'y nauhaw para hindi ka na mauhaw ulit. Okay? Pag hinanap mo yung pagkauhaw mo sa karir, sa pera, sa kamag-anak, mauuhaw ka. Pero pag si Kristo ang iyong pinagpuntahan at doon ka uminom sa Kanya, hindi ka mauuhaw. Kanya kahit sabihin mong ikaw ay tapos at titulado, ikaw ay pumasa pa sa board exam, pag hindi sa Diyos, lagi kang mauuhaw. You will never be enough. Okay? Tatandaan natin, how to satisfy our spiritual thirst. Okay? Paano natin aalisin yung pagkauhaw? Ay kailangan ho nating sagutin ang mga katanungan ito. Unang katanungan, sino ang pwede mong pagtiwalaan pagdating sa kaligtasan? Who can you trust when it comes to salvation? Okay? Sa kaligtasan. Kaligtasan ho saan? Sa sakuna, hindi ho. Saan? Sa kahirapan, hindi ho. Simple lang ho yan. Aha. Anong kaligtasan? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Alam niyo kung bakit? Whether we like it or not, mamamatay tayong lahat. Tama?
Isa ho ang fundamental question. Kung sakali bang darating ang kamatayan sa atin, tayo po ba'y nakakatiyak na sa langit tayo pupunta? Bata ka man, matanda ka, 8 or 80, 7 or 70, 6 or 60, okay? Mamamatay tayo. Sino pagtitiwalaan mo? Anong sabi ng Psalm 33 verse number 4? Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay tama, matuwid. At ang lahat ng kanyang gawa ay ginawa sa katotohanan. Okay? One of the greatest questions of life, who are you going to trust? Sino ang pagtitiwalaan mo? Okay? Sino ang pagtitiwalaan mo? Sarili? Okay? The way you answer this question will determine kung ikaw ba'y magiging masaya o miserable. Okay? Pag tinignan mo yung katanungan ito, pag sinugot mo to, dito nakabase, ikaw ba'y magtatagumpay o babagsak? Or ikaw ba'y you will make something out of your life o sasayangin mo ang buhay mo? Tignan natin ang options. Are you going to trust Congress and the people in the government? Ito ho, kahapon ho ito ho nilathala September 10, 2022. Okay? Sabi nung sumulat, corruption cases coming out one by one. Kahit sino pa ho ang maging pangulo, okay? Laging may korupsyon. Ito ho, sabi nung sumulat, apparently, dahil nakafocus ang ating Pangulong Digong sa illegal drugs, hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang sariling backyard. Si Duterte, sabi nung sumulat, ay isang honest na tao, simple ang buhay, simple ang mindset, nakatira pa rin sa simpleng bahay sa Davao. Pagkatapos na siya maging Pangulo, siguro sabi nung sumulat, he's probably shaking his head while hearing and reading sa korupsyon. Bakit? Unang-una, 12 billion formally. Okay? Dahil sa tinatawag na mga officers sa Department of Health. Pangalawa, yung procurement ng PSDBM ng 2.4 billion worth of low-end laptop computer sa DepEd. Okay? Pangatlo, yung irregularities ng PCSO kasama yung top officials na ngayon ay nakademanda. Tapos nakita rin ang Philippine Center for Harvest Development and Education ng PhilMec na sila'y bumili ng 1,346 na farm tractors ng halaga ay overpriced ng 98,000 pesos per unit na ibig sabihin sila'y kumita ng 130 million. Okay? Ilan lang ho yan. Okay? Sabi ko nga, nung isang araw, nung isang pananambahan, panahon ni Presidente Ferdinand Edren Romualdez Marcos, may korupsyon. Pumalit si Cory, meron din yan. Pumalit si Ramos, meron din yan. Pumalit si Estrada, walang kamag-anak, meron din. Pumalit itong si Gloria Wakawe, I am sorry. Naalala niyo? Pumalit si Pinoy, meron din. Pumalit si Duterte, meron. Kahit ito ngayon, meron din yan. Aasahan mo ang Congress? Hindi. Aasahan mo ang gobyerno? Hindi. Kanya nga may nag-post, pag ikaw ay kumikita na 100,000 piso per buwan, okay? 22,000 kasama ang tax, PhilHealth, lahat, kukunin ng gobyerno, matitira sa iyo mga nasa 70 plus lang, okay? Whether sino man ang nakaupo sa Malacanang, may korupsyon. Bakit? That's life. Aasahan mo sila. Eh yung credibility hindi maayos. Are you going to trust media? Anong media ang pagtitiwalaan mo? Tama? Anong media? Why would you trust the media when you know they're not telling the truth? Kahit yung sinasabing walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, television totoo lang, meron din yan. Yung kapatid, meron din. Yung kapuso, meron din. Yung kapamilya, meron din. Ang may-ari ng TV5 ay hindi Pilipino, Indonesian. Are you following me? Salim. Are you going to trust popular opinion? Are you going to trust yourself?
Sarili ko na lang. Pinagtiwalaan na natin sarili natin. Saan tayo napunta? Ayan, ito tayo. Am I right? That's pretty stupid because emotions lie. Nadala tayo ng emosyon, tama? Akala ko talaga siya na. If you live by your emotions, mamanipulate ka for the rest of your life by other people, by the changing moods. If you're going to entrust your life, your future to someone or something, lugi tayo. So dapat pipiliin mo yung someone who has the best interest at heart. Yung nakakakilala sa iyo ng husto. Yung alam ang lahat ng pinagdaanan mo at ang kanyang layunan ay maganda at hindi siya magsisinungaling sa iyo. Okay? Sino ho yan? Anak? Iniwanan ka nga na anak mo. Tropa? Iiwanan ka ng tropa mo. Barkada? Iiwanan ka. Sino na lang ang option natin? The only person that we can trust, the kind of limits your option is to one, God. You know what? No one is over going to tell you the truth. Walang magsasabi sino totoo. Nanay mo, tatay mo, naku po. Lahat ng tao, they will shade truth. They will filter truth. They're going to make it sound nice. They will not tell you what you need to hear. Lolokohin tayo kahit ng anak natin. But when what you need to hear is the truth, yung katotohanan. Because the truth will set you free. Yung kasinungalingan about ourselves, yung kasinungalingan about the world, others, how life really will only keep you in bondage. Ang masakit lang ito, ayaw natin ng katotohanan. Bakit? Masakit ang katotohanan. Okay? Ayaw natin pakinggan ng katotohanan kasi the truth of the matter is this, lahat ng ating pinagdadaanan ay resulta ng poor decisions. Di ba? Sabi nga nung isang kanta, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y meron na akong dangal na iahandog sa iyo at ipagyayabang. Kanya lang, hindi. Di ba? Ayaw nating pakinggan yung ating own stubbornness. Ayaw nating pakinggan yung ating ego, yung insecurities. Bakit? Ang dami ko ng problema, may stress pa ako dyan. Okay? Sabi ng Psalm 33 verse 4, the word of the Lord is right. Yung katotohanan ay tama at ang kanyang gawa ay katotohanan. Tingnan mo ha, the word of the Lord holds truth. We can trust everything He does. At ang sabi ng Diyos, that settles it. Whether you believe it or not, tatandaan niyo po, God is not waiting on your opinion to figure out what's wrong and what's right. Sabi ng Diyos, it's true. You can trust God. Pwede mo akong pagtiwalaan. Ang tanong ito, how can I trust God on how to be saved? Paano ko siya pagtitiwalaan? Ano ba sinabi niya? Luke 23 verse 42. Ano sabi niya? At sinabi niya, alalahanin mo ako pag ikaw ay dumating sa kaharian. Tingnan mo ha, isa sa pinakamasamang tao sa panahon ni Kristo. Kriminal. Walang iya. Hindi ko alam ang kanyang ginawa. Siya ho'y nabayubay sa kanan, si Kristo'y nasa gitna, yung isa'y nasa kaliwa. Hindi naman natin alam ang pangalan, pinangaratan natin, Hechat at saka kalimutan ko. Okay? Sabi niya, alalahanin mo ako. Hindi siya humingi na ipigil ang kapaitan. Lord, ang sakit na, nakabayubay ako, alisin mo yung pait at yung sakit. No. Ang sabi lang niya, remember me. Alalahanin mo ako. Why? Sapagkat alam niya, pain, suffering, okay yan, na masublan, pero the deepest need, yung pinakamalalim na pangailangan natin, ay kaligtasan sa kasalanan. Sabi nga ng Acts 16:31, and they said, maniwala kay Kristo at ikaw ay maliligtas at ang iyong mong samayanan. Ibig sabihin,
Maliligtas. Maliligtas saan? Sabi po ng Romans 3:23. Tingnan mo ha. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. Sabi ng Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. At dahil nagkasala tayo, okay? Wala tayong pag-asang makarating sa langit kasi ang hinihingi ng Diyos, ang lahat ng pupunta sa langit ay dapat may katwiran, kabaitang kagaya ng sa Kanya. Hubad ho tayo doon, tama? Wala tayong kabaitan. Sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Meaning, Kanya tayo mamatay, hindi nagka-COVID, nasagasaan, binarel. No. Because of death, kasalanan. Pag sinabing death, paghihiwalay, tatlo ho bahagi ng tao. Katawan, yung nakikita ko sa inyo, nakikita nyo sa akin, mula sa alabok, babalik sa alabok. Yung kaluluwa na hindi mo nakikita, nakatira sa katawan, yan ho yun. Yung talagang ikaw, ito yung nakakaramdam, nakakarinig, nasasaktan, nakatira yan dyan. Kanya pag may bangkay, hindi na huhingin ng kape yung nakaburol. Kasi yung nakatira, wala na. At yung espiritu, nung magkasala tayo, unang-una namatay tayo, spiritually speaking, so meron ka lang katawan at kaluluwa, kanya you're just self-conscious and body conscious, but not God conscious. At pag namatay tayo na hindi tayo nakabalik sa Kanya, na hindi tayo naligtas, tayo po ngayon nahiharap sa Diyos at ibubulit tayo sa dagat-dagatang apoy sapagkat sinabi ng Diyos sa Revelation chapter 20, verse number 15. Tingnan niyo po sabi ng Word of God, okay? 20:15 ng Revelation, okay? At ang sino mang hindi matagpuan ng pangalan niya sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong ko ho sa inyo ito, meron ho ba kayong alaala ng inyong pangalan ay na-register sa aklat ng buhay? Tama? Yun lang educational assistance, hirap tayong mag-login tama? Revelation chapter 21 verse 8. Sino ba yung mga pupunta at ibubulit sa dagat-dagatang apoy? Anong sabi? Yung matatakotin, yung hindi naniniwala, gumagawa ng karumalduman, mga mamatay tao, mga chismosa, warmongers ho yun, mga marites yan. At mga sorcerer at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, wag na lang ho yan. Ito na lang, lahat ng sinungaling. Wag na ho yung pumapatay, hindi naman tayo roon Yun na lahat ng sinungaling. Tama? Nakapagsinungaling na ho ba tayo? Tama? Taas ang kamay ng hindi nagsisinungaling. Lahat ng nagsinungaling, taas ang kamay. Abay lahat. Anong sabi? Ang kanang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ba't ikalawa? Kasi napahiwalay tayo nung una. Naintindihan nyo? Kanya pagka tayo namatay nang hindi ligtas, ibubulit tayo. Ang tanong, sino aasahan natin? Tama? How can you be certain? Paano natin i-eliminate yung doubt? Paano tayo makakaroon ng katiyakan na papunta sa langit? Paano? Hindi mo naman pwedeng dalhin ang sarili mo. Anong pwede mong gawin? Diba? Walang kakilala dyan. Uy, ilapit mo naman ako kay Jesus. May problema nga ako, ilalapit pa kita. Ano sabi ng Ephesians 2:8 and 9? Ephesians 2:8 and 9, ibalik natin doon, ano sabi? For by grace are you saved through faith. Tingnan mo ha, sa biyaya ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa sarili mong kagalingan. Ito'y regalo ng Diyos. Tatanungin ko kayo, pag regalo, pag ikaw ba'y nagtrabaho, at ang kapalit nito, anong tawag ba doon pag nagtrabaho ka, anong kapalit? Regalo, sweldo. Sweldo. Okay? Ang regalo, hindi pinagtatrabuhan. Okay? Pag ikaw ba'y nanalo at ikaw ay may tinanggap, ang tawag mo doon ay regalo o premyo? Premyo, tama? Kanya ang sabi ng Diyos, ito'y regalo ng Diyos. Verse 9, hindi ayon sa gawa na pwede nating ipaghambog. Ano ngayon ang regalo ng Diyos? Balikan natin ang Romans 6:23. But the gift of God is eternal life. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Are you following me? Bakit po? Romans 5:8, anong sabi? At narito, ipinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin na nung tayo'y suwail, makasalanan na mamuhay sa mali. Tingnan mo ha? While you're still a sinner, minahal tayo ng Diyos. Pag nakita ng kamag-anak, ng tropa, ng barkada natin, lahat ng lihim natin, ganyan ka pala, iiwanan tayo. Hindi ang Diyos.
Alam niya lahat ang ginawa natin. Alam mo sabi niya? Ako'y namatay para sa inyo. Ito ho tayo. Ito yung kasalanan natin. Hindi ba pag tayo nagkamali, tayo makukulong? Tayo magbabayad. Alam mo sabi ni Kristo, ito regalo ko. 2,000 taon na, ako'y napunta sa lupa, pinanganak ni Virgin Mary, tama? Pinanak sa sabsaban. Para saan? Para tubusin tayo sa kasalanan. Para mamatay para sa inyo. Ibig sabihin, ako nagbayad, ako nauhaw, para hindi ka na mauhaw. So ako na mamamatay, ako na tutubos, ako na magbabayad. Tingnan mo ha? Okay? Pag tinanggap mo yung regalo ng Diyos, hindi ka na mauuhaw kasi meron nang gumawa para sa iyo. What is your assurance of salvation? Okay? Yung pangako ng Word of God. Tatandaan mo, pag ipinangako ng Word of God, okay? If God says it, that settles it because God cannot lie. Okay? Pwede nating pagtiwalaan ang promise ng Word of God. Pwede kang magpahinga dyan. Kanya ang sabi ni Kristo dun sa kriminal, sa walang yang nakabayubay sa krus, sa kanyang kanan. Okay? Luke 24, verse number 43, at sinabi ni Kristo sa kanya, sa araw na ito, today, thou shalt be with me in paradise. Today, okay? I assure you, sasama kita. Today, not tomorrow, not mamaya, today. Meaning, your assurance of salvation is the same. God promised na pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, pag nagsisi ka sa iyong kasalanan, tinanggap mo siya sa iyong puso. Okay? Sinabi mo yung sinabi ng Romans 10:13. Ano sabi ng Romans 10:13? Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. What does it mean? Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, pero naniniwala ako na si Kristo ang siyang namatay, nalibing, at nabuhay ng muli para lubusin ako. Sabi niya, maliligtas. Tatandaan niyo po ito. God promised that you and I will be in heaven with Him one day if you believe in faith. Kung maniniwala ka na si Kristo ang namatay, nalibing, at nabuhay ng muli para sa iyo, sabi ng Diyos, I will spend eternity with you. Kanya habang yung kriminal ay nakapako sa krus. Okay? Sabi ng Luke 24:43, sabi niya, today, you shall be with me in paradise. Today! Tingnan niyo po itong talatang ito, makikita natin yung 4 na katotohanan. Okay? 4 characteristics ng pwede mong tanganan, na pwede nating 4 characteristics that we can trust and believe in. The first he said, today. Ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya. Pag nagpasya ka, kanya mamaya ho, huwag niyong hahayaan na kayo lalabas na hindi niyo tinanggap si Kristo. Kasi sabi niya, today, ubalikan natin ng Luke 23:43. At sinabi ni Kristo sa kanya, katotohanan ang sinasabi sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, salvation is immediate. Pag tinanggap mo siya, pagkakalumang ka ng buhay na walang bibigyan ka ng kapatawaran, isusulat yung pangalan mo sa lahat ng buhay. The moment you ask Jesus to save you, it is done. Pag namatay tayo, it's either you go straight in the presence of God. Pag ligtas ka, tinanggap mo siya. Pag tinanggihan mo siya, you go straight sa impyerno. Separation from God. Okay? So pipili ka ngayon. Will I accept Him? Tatanggapin ko ba siya? Paniniwalaan ko ba yung sarili ko? Pangalawang karakteristik. Second, salvation is certain. Bakit? Anong sabi ng Panginoon sa Luke 23:43? Today shalt thou be. Today shalt thou be. Thou shalt be. Ibig sabihin, ngayon kakasamahin kita. Meaning, sabi ni Kristo, thou shalt be. Okay? Ibig sabihin, not you might, not I hope, not let me think about it. When God says you will, you will. Pag tinanggap mo si Kristong tagapagligtas, pwede mo matiyak ang kaligtasan. Pangatlo, okay? Today, salvation certain. Pangatlo, salvation is a relationship. Bakit? Sabi ng Luke 23:43, thou shalt be with me in paradise. Bibit-biting kita. You know what Jesus said? You will be with me. Imagine, sasamahan ka. Nakailang presidente ka na. Sinamahan ka ba?
Nakailang mayor na tayo. Sinamahan ka ba? Pero ang Diyos sabi niya, isasama kita. What does it mean? Salvation is not a religion. Salvation is not rules and regulation or rituals. Salvation is a relationship. Isang relasyon does not begin when you get to heaven. No. Nagsimula sa lupa. It begins here on earth. Kailan? Pag tinanggap mo siyang tagapagligtas. Pag nagpasya ka, Lord, ako po'y makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, tinatanggap kita, ako'y nagsisisi, pumasok ka sa aking puso, pag ginawa mo yan, right now, magkakaroon ka ng relasyon. Okay? God made you for a relationship with Him. Ikaapat, anong sabi niya? Today, thou shalt be with me in paradise. What does it mean? Okay? Heaven is a real place. Okay? Ito sinabi ng Luke 23:43, di ba? Paradise, paraiso. Heaven is a real place. It is forever. Okay? Lahat ng hirap kanya, dito sa lupa, makakaranas tayo ng sipayo, ng kabigatan, ng problema, ng kaligaligan. You know why? Kasi kung komportable ka rito, ba't ka pa aasa sa langit? Sarap ko na dito, ba't pupunta pa ako doon? That's why you will always thirst. Magugutom ka, maghahanap ka. Jesus gave us a choice of salvation. The same choice. Hindi niya po pwersa ng sarili siya to love Him. No. He will not going to force you to love Him. No. He's not going to force you to trust Him. Hindi kanya rin pipilitin na pumunta sa langit at tanggapin langit. Ang kailangan mo lang gawin, yung nasa kaliwa, tinanggan si Kristo eh. Yung nasa kanan, tumanggap eh. Anong ginawa ng Romans 10:13? Ang sino man tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Okay? Pag tumawag ka, Lord, makasalanan ako, ililigtas ka niya. Okay? Tatanong, everyone, whosoever, hindi sinabing yung matalino lang. Hindi sinabing matangkad lang. Hindi sinabing yung matangos lang ang ilong. Eh kung yun, talo na tayo. Whosoever. Verse number 2 ng 2 Corinthians chapter 6. Sapagkat narinig ko, panungukol, katanggap-tanggap na panahon, nasa araw ng kaligtasan, sabi niya ganon, ikaw ay aking sasaklolohan. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw na nauukol. What does it mean? Pwede mo siyang tanggaping tagapagligtas ngayon. Okay? Pastor, matanda na ho ako. Walang problema yan. I accepted the Lord when I was 21 years old. Now I am 58 years old. 2 taon na lang. May senior citizen na rin po ako. 2 taon na lang. Pangarap ko yan. Ang aking hong misis, sa September 23, 60 years old na siya. Okay? Sabi ko, pambihira, ikaw na aalalayan ko. Okay? Ikaw na yung aking pauunahin pagka tayo pupunta sa airport kasi may privilege yan eh. Okay? Laging mayroong special lane. Senior citizen, sabi ko, malapit na ako, ikaw ay mauna lang. Tatandaan nyo, whether you're young or old, kailangan nating tanggapin si Kristo. Unang tanong, who can you trust when it comes to salvation? Pangalawang tanong, why should I trust God with my future? Bakit ko siya pagtitiwalaan sa aking kinabukasan? Gaano ba kalaki ang kamay ng Diyos? Okay? Tanda ko na eh. Okay? Naubos na yung aking kalakasan. Kaya pa ba akong saklolohan ng Diyos? Abay, tignan natin. Sabi ng John 10:28. Okay? At sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Tignan mo ha. At hindi sila mapapahamak. At walang pwedeng umagaw sa akin sa kanilang kamay. Pag hawak ka na ng Diyos, hindi ka na makare-recruit ng iba. Hindi ka na makukuha. Verse number 29, ang aking Ama na nagbigay sa akin ay higit na dakila at walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Alam niyo po, when I was growing up, I was so impressed sa kamay ng tatay ko. Ang laki. Okay? Ang laki ng kamay ng tatay ko kasi kumpara sa akin, ako'y bata lang, mas malaki yung kamay niya. Okay? Pag umahawak siya ng martilyo, pag naalala ko, pagkalaki-laki ng kamay ng tatay ko, pag nakikita ko siyang umahawak ng sanchet, magluluto, pagkalaki-laki. Pero tatandaan niyo, my Heavenly Father, pag tinanggap mo si Kristo, has really big hands. He got the whole world in His hands. Hindi ka ba nagtataka? Ang mga planeta hindi nagbabanggaan? Ng tubig sa playa, sa dagat ay hindi lumalagpas maliban lang kapag may bagyo. Okay? Ba't ba tayo binabaha? Tayo ho nagtapon ng basura. Tama?
Taho yung nagtapon ng lahat ng basura sa kalye, tapos bumabalik na sa atin. Ang tanong, how big is God's hand? God tulungan, and His hands are so big. Okay? At ang kamay ng Diyos, He would like to lay His hands sa atin to bless you. Gagawin niya yun sa'yo. Ano sabi ng Isaiah 62:3? Okay, tingnan mo ha. Ikaw ay magiging putong ng kagandahan ng kamay ng Diyos. Ikaw ay isang royal diadem sa kamay ng Diyos. What does it mean? The Lord's hand will hold you for all to see. Yung kamay ng Diyos mabait sa iyo. Ibig sabihin, kahit ano pang ginawa mo in the past, pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, pag nagsisi ka, pwede kanyang pagpalain. Minsan sinasabi natin, siguro hindi na ako mapagpapatawad ng Diyos kasi ang dami kong mali. No. The moment you accept Him, binuran niya lahat yan, tinabunan niya yan, tinubos niya tayo. Alam mo sabi niya, kaya kitang pagpalain. And I would like to say, ako ho ay marami ring mali. Pero natutuwa ako kasi yung kamay ng Diyos ay sobrang laki. Kanya ako yung unang-unang graduate sa family namin sa college. Okay? And I so thankful. Sabi ko nga madalas, ito ang tatay ko. Gambling lord kasi. Namatay siya. Ito ako. Nung makakilala ako kay Kristo, ito na ako. Pero ang tatay ko din kung hindi ko siya nakilala, uulitin ko lang kasaysayan ng tatay ko. Magpapasakla rin kami. Magpapataya kami sa mga weteng-weteng. Okay? Pero mo, gambling lord tauhan lang niya si Ambet Antonio, tauhan lang niya si Piping Kuhangko, and they tried to kill my father in 1969. Okay? Pero nabuhay, sabi sila, masamanda mo daw, kanya nabuhay, pero namatay siya noong 1978. Naligtas ako, hindi ako. Ito na ngayon ang anak ko. Meron nga siyang pinos, sabi ng mga kasama niya, Boss, ibig sabihin na sweldo mo, nasa 6 digits, ay mas mataas, sabi ng anak ko. Pero may panganay mong anak, ang sweldo higit sa 100,000, sabi niya. Dito na siya. Yung apo ko, ito na. Ito ang tatay ko. Dahil nakilala ko si Kristo, dahil yung kamay ay sobrang laki, pinagpala ako. Hindi dahil mabait, dahil malaki kamay ng Diyos. Sinunod ko siya. Ngayon, dahil nandini ako, yung aking anak, dito sila. Yung aking po, inandirine. Tama? Gusto kong sabihin sa inyo, ano man ang pinagdaanan natin, pwede tayong guminhawa, hindi dahil matalino, hindi dahil magaling, kundi dahil malaki ang kamay ng Diyos na pwede kanyang pagpalain, na pagtinignan ka ng kapitbahay, ng tropa, ng kamag-anak, ng kaklase, magtataka sila.
Sabi, kilala ko to, ba't ganyan ang buhay? May Diyos. Hindi ba napakaganda na kahit may edad na tayo, pinagpapala pa tayo? Oh, you know what I'm saying? Oh, kanya pagka nakikita ka, hindi yung ikaw yung magkakasakit, pero gagaling. Okay? Kinakapos, pero magtatapos. Are you with me? May problema, pero may kamay ang Diyos. How big is God's hand? God's hand? God's hand are so scarred to never forget you. What does it mean? Yung kamay ni Kristo ng Diyos, pinako. Tama? Nasugatan para sa atin. Okay? Siya yung nagalusan dahil sa atin. In heaven, the only scars, yung poklat, yung peklat na makikita, ay yung poknat at peklat ng kamay ni Kristo kasi niligtas niya tayo. What does it mean? Do you think God can forget you? Pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, pag nagsisi ka? No! Lagi niya makikita yung kanyang kamay na pinako para sa iyo. Kanya pag tinanggap mo si Kristo ng tagapagligtas, pag nagsisi ka, okay? At pinapasok mo siya sa iyong puso, hindi kanya kakalimutan pa. You know why? Kasi tinanggap mo siya. Hawak ka niya, tama? Maral kakalimutan mo siya, pero hindi kanya kakalimutan. Tignan mo sabi ng Isaiah 49:15. Marilimutan ba ng nanay ang kanyang anak na pinadede niya? Okay? Na siya'y hindi mahabag sa anak niya na nagmula sa kanyang sinapupunan. Makakalimot ba? Merong nanay na nakalimot, tama? Kinalimutan na kita! Itaga mo sa bato yan! Hindi na kita anak! Sabi ng Diyos, sila makakalimutan lang anak, pero ako, hindi kita kakalimutan. Ilang mga lolo't lola, ilang mga nanay at tatay, ang may sakit at sama ng loob kasi kinalimutan sila ng anak. Last week, meron kaming tinulungan para pumunta sa heart center. Ang sabi niya noong Tuesday, magkano bang pamasahe mula Cavite hanggang sa heart center? Bakit ho? Kasi maglalaan ako ng pera. Nasaan ho ang anak ninyo? Yung anak ho ninyo, number 1 salesman sa Europe. Hindi nagpapadala. Nasaan yung isang anak mo na may trabaho? Nakalimutan na kami. Mabuti nga, tinulungan nyo kami. Naintindihan nyo ho? Nakita ko nung isang pagkakataon, meron doong isa, nakalimutan na yung tatay, naalala lang nung may sakit na. Tapos nung may sakit na, sinisi pa, pabigat ka. Sabi ng Diyos, Isaiah 49:15, makakalimutan ng nanay ang kanyang anak na kanyang pinasuso at kanyang dinala sa sinapupunan. Makakalimutan niya yan. Pero ako, sabi niya, ako, hindi kita kakalimutan. You know why? Verse 16, sapagkat inanyuan kita sa kamay ng aking kamay at ang aking mga kuta ay laging nasar ko. What does it mean? Yung poknat ni Kristo nung siya'y mapako at dahil tinanggap mo siya, naaalala ka niya kasi tinanggap mo siyang tagapagligtas. Yun ang naging baon ko. Kanya nung ako'y 21 years old, binata, wala pang alam. Nag-aaral sa TUP. Kami ni Rene nag-aaral. Pag pauwi na kami, wala kaming pamasahe. Naglalakad. Pagka kami kakain, nakataas ang kaliwang kamay. Kasi wala kaming pambili ng soft drink. 5 piso lang ang baon Kataas para wag mahirinan. Paano mo mapapaliwanag na 1982 kami naglalakad lang? Kami walang yamang magulang. Kami nag-scholar lang ng TUP. Bakit kami unlad? Hindi dahil magaling. Dahil 300 kami pinag-aral sa TUP, sa MTI, okay? Manila Technician, 300. Pag tinitingnan ko yung mga classmates ko, hindi naman maunlad. Hindi naging maayos. Bakit? Hindi isinama ang Diyos. Pero kami, dahil isinama namin ng Diyos, panalo.
Nagtagumpay. Naging maganda. Okay? Sabi ng Diyos, ang nanay mo pwede kang kalimutan. Ako hindi. Kasi in-engrave na kita sa aking mga kamay. How big are God's hand? God's hand are big enough to bless you. God's hand are scarred to never forget you. Let us see, God's hands are strong enough to keep you eternally secure. Tingnan mo ha, napakalaki ng kamay ng Diyos para ingatan ka hanggang langit. Tingnan mo, John 10:28, binasa natin kanina. At bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi na sila mapapahamak. Sa oras na nagpasya ka, hindi ka mapapahamak. Yes, magkakaproblema, magkakasakit, magkakaroon ng problema sa pera. Pero sabi niya, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mabubulit sa impyerno at walang sino man pwedeng mag-agaw sa aking kamay. Hindi ka masusulot kay Kristo. Verse number 29. Ang aking Ama na nagbigay sa akin ay higit na dakila sa lahat. At walang sino man pwedeng makaagaw kanino man sa kanyang kamay. You know what Jesus said? I give them eternal life and they shall never perish. Okay? At ang aking Ama na dakila, walang pwedeng magnakaw sa kanyang kamay. Tatandaan mo to, once you put your life in God's hand, okay? Pag tinanggap mo siyang tagapag at nagsisi ka, hindi na ka pwedeng nakawin, walang pwedeng magnakaw, humila sa iyo palabas para mapahamak ka. Now, the Lord will give you eternal salvation. You may wonder, can I just jump out? Pwede ba akong tumalon? Eh, di tumalong ka, pero hawak ka pa rin. Okay? How big do you think God's hands are? Okay? You're never going to get to the edge of His hands. Lahat ng aspeto ng buhay mo, hawak niya. Okay? Hawak niya. Naalala ba nung maliliit pa yung mga anak mo? Nilalagay mo sa may aparador, anak, talon! Tatalon! Sinasalo tayo ng tatay, tama? Kapatid, your Heavenly Father is waiting for you to jump in faith. Magtiwala ka. You know what He's saying? Trust me! I can be trusted. Why? Sa lahat ng nangyayari sa iyong pangit, I am working behind the sin. Okay? Meaning, may nagbalak sa iyo ng masama, finilter niya. May nagbalak sa iyo hindi maganda, sinaway niya. Baka nga pagdating sa langit, magulat ka. Maraming pagkataon, dapat sanay, patay na tayo, nasunugan na, pero hindi natin alam, bakit hindi nangyari? Bakit? Sinaway ng Diyos. He's working behind the sin. Magugulat ka. Okay? And nabi ng Diyos, I can handle anything, just give it to me. Lahat ng ipagkakatiwala mo sa akin, pwede kong pagpalain yan. Ang tanong ko, do you want God's hand to be on your life? Ang tanong ko, do you want your life to be in God's hand? Ang tanong ko, will you give it? Ako, binigay ko yung buhay ko sa kanya, 1987, 85, okay? 37 years ago, okay? Then I resigned from my job, 1987, at naging staff ni Pastor Pardo, walang sweldo. Sa lahat ng matatanda nini, nandito si Kapitana, naalala ninyo, ano? Garahe lang to, ito, bahay lang to. Okay? But why is it that we have this? It's not me. There is a God that helped me para makapagtayo ng ganire. How big are God's hand? God's hand are big to bless you. God's hand are big and scarred to never forget you. God's hand are strong enough to keep you eternal security. And then letter D, God's hand wants to give us freedom. Kalayaan. Kalayaan saan? Papaliwanag natin. Anong sabi ng John 8:36? Kung palalayain ka nga ng anak, ikaw nga'y malaya at malaya ng tunay. Okay? The word defines freedom as without restraint. Pag sinabing kalayaan sa lupa, I can do anything I want to. I can say anything I want to without anybody telling me. Hindi ho katotohanan yun. Mayroon tayong limitasyon. Tama? Kung ang sasabihin ko'y makakasama sa tao, abay pwede akong ilamblan ng libel. Tama? Hindi ho yung kalayaan. Everybody else may get burned by you, but you get in your own way. The word said you can only have freedom
but that's totally selfish. Ang sabi ng Bible, if the Son therefore, John 8:36, shall make you free, you shall be free indeed. Palalayain kita. Real freedom is freedom from fear. Ano kinakatakot mo ngayong matanda ka na, ngayong wala ka ng trabaho, ngayong retired ka na, ngayong may pinagdadaanan? Anong kinakatakot mo? Freedom from fear? Okay? Where you're free, totally free from guilt. Dahil meron tayong maling ginawa in the past. Meron tayong worry. Meron tayong bitterness. And we are free from guilt, worry, bitterness, at kamatayan. Bakit? Kasi alam mo, anumang oras dumating kamatayan sa'yo, dahil tinanggap mo siya, sa langit ka pupunta. Okay? You're free to quit pretending because you're free to be yourself. Hindi mo na kinapang maglagay ng makeup para sabihing masaya ka. Kasi kita na sa mata mo masaya ka kasi si Kristo kakampi mo. Hindi mo na kinakailangan magsuot ng mamahaling alas para sabihing mayaman ka kasi alam mo, sa langit ka pupunta. Am I right? Mayaman ka. Tatanda mo, how do you get rid of those kinds of fear? By letting God loves you. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Ano sabi ng 1 John 4:18? Walang takot sa pag-ibig, sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Okay? At ang natatakot ay hindi pinasakdal sa pag-ibig. Ibig sabihin, pag namuhay ka ng may takot, hindi mo pinakakatiwala ang buhay mo sa Panginoon. There is no fear in love, but perfect love casteth away fear. Pag na-realize mo how much God loves you, okay? You will begin to live in true freedom. Naintindihan mo ba? Nung minahal ka ni Kristo, nabayubay siya sa krus. Hindi niya kasalanan, kasalanan ko, kasalanan mo, pero dinala niya. Siya nagbayad. Siya yung nauhaw para sa atin. Siya yung nabayubay para sa atin, okay? Nung maintindihan ko, kung yung, you know what? Pinamigay ako ng tatay at nanay ka. Kasi hindi na kaya mabuhayin. At ako at saka yung kapatid kong bunso, pinamigay kami sa kamag-anak. Ay pag pinamigay ka sa kamag-anak, gagawin kang katulong. Tama? Ay aalilain ka. Sabi ko, nanay at tatay ko nga pinamigay kami. Pero nung maintindihan ko yung pag-ibig ng Diyos, hindi na ako nangamba. Aha. In fact, you worship God when you recognize that God is love. It's an act of worship to agree that He is a loving, caring, generous God, that we can rely on the love God has for us. Ito lang ang naging baon ko araw-araw. Lord, marahil hindi ako mahal ng tatay at nanay ko, marahil kulang sila, pero ako, hindi mo ako pinabayan, hindi mo ako makakalimutan. Kanya nga sabi ng 1 John 4:16, and we have known and believed that the love of God hath to us. Okay? God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Tingnan mo ha, paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Tingnan mo ha, notice the width, yung lawak ng kanyang pag-ibig. Ephesians 3:18, anong sabi? Ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng banal. Kung ano ang luwang, okay? Haba at taas at lalim. Verse 19, na makilala mo ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng karunungan upang kayo mapuspos ng kabuuan ng Diyos. Ibig sabihin, the width of God's love, yung luwang ng pag-ibig ng Diyos, umaabot hanggang sa dulo ng mundo, kasama ang lahat ng kanyang nilikha, lalo na yung tumanggap sa kanya. Okay? Sabi ng Psalm 145:17, the Lord is righteous sa kanyang lahat ng ginagawa. Siya'y banal sa lahat ng ginagawa niya. Okay? Meaning, God never made a person that He did not love. Naunawaan nyo? Minahal niya tayo. Kanya nung mamatay siya sa krus, yun ay patutuon na minahal niya. He made you, and He loves you, and God does not make junk. Hindi niya tayo ginawang basura. He loves you unconditionally. He loves you very, very much. And everybody matters to God. Okay?
Mapapansin mo ang Diyos, minahal niya yung unlovely. Minahal niya yung unlovable. Minahal niya tayo. Kung minahal niya tayo, kaya niya tayong ingatan. Do you want to know the secret to self-esteem? Ito lang yan. If you want confidence, then you have to understand how much you matter to God. Mahalaga ka. Alam mo kung bakit? Sabi nga ni Pastor Fado, kahit isa ka lang tao sa lupa at nagkasala ka, bababa pa rin siya para mamatay sa krus, para iligtas ka. That's how we love you. Nung maintindihan ko yan, sabi ko, Lord, salamat po, namatay ka para sa akin. You know why? If God loves you, who cares what everybody else thinks? Kung alam mong mahal ka ng Diyos, okay lang. Kung hindi ako tanggap ng iba, basta ang mahalaga, mahal ako ng Diyos. You know what? Because God loves you, there's no need to prove your self-worth. Wala kang dapat patunayan pa kasi minahal ka na ng Diyos. Namatay na si Kristo sa iyo. He loves you, scars and all. He loves you with all the baggages that we have. He loves you. Minahal niya ako. Kanya nga, ito yung naging pundasyon ko. Lord, dahil minahal mo ko, hindi ko kinakailangan magsuot ng mamahaling damit para ako'y maging katanggap-tanggap. Minahal mo ko, hindi ko kinakailangan magyabang. Minahal mo ko. Okay? Tapos na yon. Notice, not only the width of God's love, notice the length, yung haba. Hanggang kailan ka mamahalin ng Diyos? Psalm 89 verse 2, at sinabi ko, kaawaan ay matatayo forever. Tingnan mo ha, magpakailanman. Ang katapatan ay i-establish ka, itatatag ka hanggang sa kalangit-langitan. What does it mean? Yung pag-ibig ng anak mo may limitasyon. Yung pag-ibig ng asawa may limitasyon. Yung pag-ibig ng tao may limitasyon. Okay? Mapapagod. Mapapagod, di ba? Mapapagod ang pag-ibig. It will wear out. Matutuyo ang pag-ibig. Matutuyo. That's why you have to have God's love in all relationship if you're going to last. Dahil kay Kristo, hindi ko sinumbatan ng tatay at nanay kung pinamigay nila ako. Dahil kay Kristo, hindi ako nanumbat. Kasi nung mamatay ang tatay ko at nanay ko, ang iniwan utang. At ako sinisingil, hindi naman ako nangutang. Sila, hindi ko na inaway. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Tatandaan niyo, God's love never wears out. God's love is patient, persistent, persevering. Ibig sabihin yan, mamahalin ka ng Diyos hanggang dulo. Hindi ba napakagandang news niyan that God is not going to give up on you? Okay? Susukuan ka ng kamag-anak, susukuan ng tropa, susukuan ka ng mahal mo sa buhay, pero hindi ang Diyos. No matter what you do, dahil minahal mo siya, His love never gives up. It is wide enough to include everybody. It's long enough to last forever. God will never love you anymore than He loves you right now. Mahal ka niya ngayon, period. Okay? He will never lose you any less than He does right now. Hindi ka niya pababayaan. He loves you on your good days. Nung mabait ka, mahal ka niya. He loves you nung salbahe ka. He loves you. His love is not conditioned on your response. God is love, and His love is freely given. Hindi mo pwede itong pagtrabahuhan, and it is not deserved. Ang kailangan lang natin gawin is to accept His love, worship Him, knowing that His love is long enough that lasts for a lifetime. Ano ulit ang sabi ni Ephesians 3:18? May be able to comprehend with all saints, okay? Na matalastas natin ang lahat ng banal kung anong luwang at haba at taas at lalim. Verse 19, na makilala mo ang pag-ibig ng Panginoon na hindi masayod, hindi maintindihan ng karunungan. Notice the height of God's love. Tingnan mo yung taas. Okay? Gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Romans 8:38. For I'm persuaded that neither death nor life. Tingnan mo ha. Ako'y naniniwalang lubos. Kahit kamatayan,
kahit buhay, anghel, pamunuan, bagay na pangkasalukuyan, mga bagay na darating, verse 39, ni ang taas, kahit kababaan, alinmang mga bagay ay hindi pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. What does it mean? There is no place that you can go where God's love is not there. Meaning, saan ka man pumunta, ano man ang kalagayan mo, mamahalin ka. Kailan magsisimula yan? Pag tinanggap mo siyang tagapagligtas. Kanya nung malaman ko ko'y minahal ng Diyos, ako'y nagpakabait na eh. Ako'y nagpakasakop na sa Kanya. Bakit? You will never be separated from God's love. Okay? Hindi ka mapapahiwalay. Nothing, no circumstances, no situation can separate you because God's love is everywhere. Height, depth, anything else in the creation will be able to separate us from the love of God. Tatandaan mo, if you want an antidote to loneliness, nalulungkot ka, simple lang. You will never be separated from God's love. Kanya nung mamatay ang nanay ko 10 years ago, okay lang. Alam ko nasa langit na siya. At alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Psalm 27 verse 10. Tingnan mo ha. Psalm 27 verse 10. Tingnan mo sabi ng Diyos ha. Kung ang nanay mo, tatay mo, iniwanan ka, the Lord will take me up. Wala na akong tatay at nanay eh. Ako'y ulila na. Ang Diyos ang kumanlong sa akin. Tatandaan mo to. You will never be separated from God's love. The fact is this, we do lose loved ones. Namatay ang tatay at nanay ko. Namatay ang isang kapatid ko. Namatay na mga biyanan ko. Okay? But God's love and God will always be with us. Okay? I'm not talking about religion. I'm talking about your relationship with God. His love lasts forever. His love is everywhere. God's love is high enough to overlook your mistakes. Tignan mo naman yung depth of God's love. Tignan mo yung lalim. Yung lalim ha. Yung pinakamalalim. Taas, luwang, haba. Yung lalim naman. Psalm 18 verse 16. Ano sabi? Siya'y nagsugo mula sa taas at kinuha ka mula at sinagip ka sa maraming tubig. Tignan mo ha. Ilang pagkakataon na there are times in your life I'm going for the last time, I'm about to sink. Yung bang parang pakiramdam mo, malulunod ka na sa digmaan, sa problema, sa kasipayuan, sa utang. Okay? Tatandaan mo to. No matter how deep you are, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, mas malalim kesa sa problema mo. Si Corrie ten Boom at si Bessie ten Boom, sila po'y mananampalataya, sila po'y nasa Netherlands, sila po'y nandoon at hinuli na mga German. Sila po yung nagtago ng mga Hudyo sa kalang bahay para hindi patayin ng mga Germans, ng mga Nazis. Okay? At nung sila'y matuklasang nagtatago, sila pong magkapatid, si Corrie at si Betsy, ay hinuli at nandoon, nakita na sila'y pinarurusahan. Sabi ni Corrie ten Boom sa kanyang kapatid na si Betsy, itong lugar na to ay lugar ng impyerno. Sabi ni Betsy, no, there is no pit so deep that God's love is not deeper. Yes, nahihirapan tayo kasi tumulong tayo. In the last few years, tatandaan niyo po ito, you may hit rock bottom financially. Perhaps ngayon, hirap na hirap ka kasi ang presyo ng petrolyo mataas. Tama? Ang asukal mataas, ang bigas mataas, ang mahal-mahal na lahat. At ang sabi mo, I'm going to be broke. Mahihirapan na ako. Or perhaps you have reached hit bottom emotionally. Walang makaintindi sa akin. Iniwan na ako yung mga kaibigan ko, namatay na. Yung tropa ko, nasa probinsya na. Yung kamag-anak ko, wala na rin. Nung dinalaw ko si Pastor Fajardo kahapon sa Cardinal Center, sabi niya, ba't ngayon ko lang? Hindi ho, nung kayo'y dinala sa ospital sa Silang, naroon ho kami, hindi kami makapasok kasi mahigpit sa Silang. Isa lang ang pwede. Nung dinala ka naman din hindi kami makapasok kasi nakaano kayo, kanya ngayon lang ho nagpaalam. At ang sabi naman ni Ruth, 6 to 9 a.m. lang po. Ganun ba?
Pero ako yung pala 6 to 9 p.m. pala, kanya kami nandirine. So kami may pupuntahan pa, kinancel ko na, nag-stay kami doon. Sabi ko, sige ho, hindi ho makapasok yung nasa baba kasi dalawa lang ang pinapapasok. So kami aalis muna ho para pumunta. O sige, babalik ka. Ay, wag ho kayong mag-alala, kami babalik. Dadalawin namin kayo ulit. Ano? Then dumunta naman kami kay Ate Loleng sa Heart Center. Pagdating doon, sinabi namin, kumusta yung kapatid mo? Ay, umuwi na, matanda na rin kasi siya. May sakit din yun. Sabi ko, hindi ka ba natutuwa, Ate Loleng, na yung mga anak mo naghahalilinan para ikaw yung mahalin. Andyan yung apo mo, oo nga. So kami nag-pray, kami nagkaroon ng mga sakit. Now, listen. Have you been in a situation that you hit rock bottom emotionally na parang walang nakakaintindi sa'yo? Na parang iniwan ka na ng lahat? God's love is deeper. Or perhaps your marriage hit rock bottom. Walang tigil ang gulo sa ating pagsasama, simula nang tayo magpasyang maghiwalay. Or perhaps, you're having health problems. May sakit ka. Okay? Naranasan ko last year, ako'y na-stroke, kalahati ng katawan ko patay. Ano nangyari? Sabi nung doktor ko, taas mo kamay mo. Ngiti. Magsalita ka. I was rushed to the hospital. St. Luke's, sabi ng doktor, maghanda kayo ng 1.5 million kasi 100,000 a day siya sa ICU. E di pagka ganun ang tinamaan mo, lalo ka atakin sa puso! 100,000, tama? Sabi ko, Lord, palabasin mo na ako din eh. Kasi namang bigay pa ako 100,000 dito. Sabi ko, Lord, naalala mo, binili ko yung piano na yan. Binili ko yung piano na yan, niregalo ko sa church yun eh. Sabi nung may-ari, alam nyo ba kung magkano yung piano binili ng pastor nyo? 5 milyon yun. Sabi ko, Lord, kesa bigay ko sa hospital, sa'yo na lang. Naalala ba yung binili namin? Kasi kami rin ang nagbayad nito. That's 1 million. Sabi ko, Lord, sa'yo na lang ako magbibigay. Huwag na lang din eh. At saka palabasin mo na ako. Kaya kung matutuwa kang kalahati ng katawan ko patay, o kaya mamamatay na ako, okay lang. Pero kung pagagalingin mo ako, okay din lang. Okay din lang, Lord. Alam mo nangyari, kapatid? Pinagaling ako. Kaya pag nakita mo ako, parang hindi mo alam na ako ina-stroke. Okay? Alam ko yung mapunta ka sa ospital. Alam ko yun eh. Mahirap eh, di ba? Yung naka-wheelchair ka, tapos ang daming you know what I'm saying? Kaya pag sinasabi nila, talaga ba na-stroke ka? Ay balikan natin ng July 11, 2021. Ako'y dinala. You know what I'm saying? Pwede. Amen? Pwede. Ako'y 57 nung na-stroke 58 na ako. Ibig sabihin, pwede pa. Bakit? You're frustrated and cannot help but think, I'm going under, malulunod na ako. Ang tanong mo, where is God when I hit rock bottom? Alam mo kung nasan siya? He's right there underneath you. He's right there, nasa ilalim mo siya. Bakit? Itinataas ka niya. Hinahata ka niya. He's your refuge. His love is His everlasting arms are under you. Tinutulong. Kasi kung walang Diyos, bubuluso ka. Kung walang Diyos, patay na ako. Kung walang Diyos, hindi ako gumaling sa stroke. Kung walang Diyos, hindi kami makakabangon. You know what I'm saying? Sabi ng Deuteronomy 33:27. Okay? Ang walang hangang Diyos, itong iyong taguan. Okay? Sa ilalim ng kanyang bisig, ikaw ay magtitiwala, siya ang iyong kalasag, at siya yung magtatanggol sa iyo. You know what God is saying? Drop into His arms of love. Kung babagsak ka, bumagsak ka sa kamay ng Diyos. Sabi ko kay Ate Loleng kahapon, kailangan lumabas ka. Pag kinasal si Elise, yung bunsong anak ni Rene, ikaw ang magdadala. Pag kinasal si Mikel, ikaw ang magpupunta. Kanyang, lumabas ka na dyan. Ay, opo. Sabi ko, para namang nagdahilan ka lang. Ay, pastor, kahapon talagang hirap na hirap ako. Ngayon, malakas na ako. Nagdahilan ka lang ata parang gusto mo lang tumira sa heart center.
Kung nakita mo ba yung nasa labas? Oh, ang daming nakapila doon. Kanya lumabas ka na para sila naman ang papasok. Di tawa siya ng tawa. Sabi ko kay Pastor Fajardo, Tay, ikaw ay bumangon na dyan, lumabas ka na dyan sa Cardinal Center. Kasi yung apo ko, si Bron, ikaw ang magkakasal. Mag-iisang taon lang sa September yung apo ko. Si Pastor ay 71 na. Ikaw ay tumayo dyan. Kailangan ikaw ang magkakasal sa apo ko. Dahil pinangako ko lahat ng anak ko, ikaw makakasal. Pati apo ko, ikaw rin makakasal. Sige, sige. Biglang sabi ng doktor, sige na, i-rule out natin yung operasyon. Kumain ka na. Ay, salamat. Bakit? 4 na araw nang hindi kumakain. Yamot na. Sabi ko, hindi ka sanay na nandiyan, ano? Hindi. Kanya kailangan, gumaling ka. Kanya kailangan ng kakain mo, pipili mo dahil 71 na, ha? Now listen. Kung babagsak ka, bumagsak ka sa kamay ng Diyos. Let Him catch you. And let Him support you when you have nowhere else to go. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y nagpatiraok at ako'y nagpadausdos sa kamay ng Diyos. Alam mo kung bakit? I lose everything. 2015, I lose everything. 2015, kailan lang yan? 8 taon lang, tama? Pero dahil ako'y bumagsak sa kamay ng Diyos, abay nakatayo pa. You know what? God's love is deep enough to handle anything. Anything! Magtiwala ka lang. Ano ang pain at hurt na meron ka? Ano ang problemang meron ka na hirap ka? May Diyos. Hindi aksidenteng ikaw ay nakarating din eh. Dapat meron kang eternal perspective. Dapat maintindihan mo na meron siyang everlasting arms na pwedeng magbago sa iyo at magbigay sa iyo ng tulong. Okay? Dapat matutunan mo yan. Ang tanong, why should I trust God with my pain? Ikaw yung 3 tanong. Why should I trust God with my pain? Bakit ko siya pagtitiwalaan sa aking mga pain? Una, who can I trust? Why should I trust God with my future? Ito ay 3 tanong. Why should I trust God with my pain? You're in pain. I'm in pain. Tama? Ba't ako magtitiwala sa Kanya? Sabi ng 2 Timothy 1:12, at dahil dito'y ako'y nagtiis. Bagamat ako'y hindi nahihiya, sapagkat alam ko ang pinaniniwalaan ko, at ako'y lubos na naniniwala na kaya niya akong ingatan hanggang sa huling araw ko. Sabi ni Paul, ha? Ako'y nahihirapan. Ako'y may pinagdadaanan. Pero ako'y hindi nahihiya kasi alam ko yung pinagtitiwalaan ko na kaya niya akong ingatan hanggang sa huling araw ko. Pag ikaw ay mayroong precious something, meron kang mamahaling hiyas o mamahaling relo. Okay? When you've got something that is precious to you, expensive, mamahalin. Okay? At ayaw mo itong manakaw, masira, saan mo ilalagay? Sa kahadiyero, tama? O kaya naman sa bangko, tama? Ilalagay mo sa protection of safety deposit box, tama? Pero ibig sabihin yan kahit na yung bangko naluloko tama? May scammer Pero ang Diyos, higit pa sa safety box. Ang Diyos, higit pa sa bangko. Even more than a lockbox in your bank, whatever you entrust to God, He's going to take care of it. Kaya Kanyang alagaan. Maniwala ka. Inalagaan ako ng Diyos. Maniwala ka. Tinulungan ako ng Diyos. Sabi ko nga, hindi naranasan ng tatay ko na kumanlong at kumalong ng apo. Kasi 14 years old ako nung mamatay siya. Ngayon, na-enjoy ko yung apo ko. Ang sarap pala ng may apo. Am I right? Ang sarap! Kahit na makulit. Mag-iisang taon pa lang. Karga-karga ko ay sumama sa iba. Dade. Kinukuha nung nanay ng lola niya. Hindi. Marunong nang tumanggi sa lola. Abay, kahit pagod na pagod ka, nawawala ang pagod Listen. Bakit umabot ako? Nung last year ako'y na-stroke.
I could have not seen my God, my son, my grandson. Kasi pinagkatiwala, Lord, pwede bang ikaw na mag-alaga ng kalusugan ka? You can count on God. He has a track record. Okay? Pag nakikita ko nga, sabi, I can put my armor and show you that I am. I can put my armor to show you how strong I am. I'm invincible. Bakit? I have God. I'm like a Porsche with no brake. Okay? I have God. Whatever you entrust to God, He will take care of. Ba't hindi mo ipagkatiwala ang kalusugan mo sa Diyos? Ba't di mo pagkatiwala ang kinabukasan mo? Ba't di mo pagkatiwala ang anak mo sa Diyos? Ba't di mo pagkatiwala yung manugang mo, yung ari-arian mo, kung yung kinabukasan mo sa Diyos? He will take care of that. Okay? Ang tanong ko, what do you need to entrust God today? Anong pwede mong ibigay sa Kanya? I tell you what it is. Ano yung bibigay siya ng worry nights? It is about what you're worrying about. Ano ang kinakaabalahan mo? Yung hindi nagpapatulog sa iyo. Ano yan? Okay? Ano man ang nagbibigay sa'yo ng kababagan? Whatever you're worrying about, you can entrust it to the safety deposit box of God's love. Kapatid, kaibigan, ano ang pinagkakabalisa mo? May Diyos. May Diyos. Nung tinatayo namin itong building na ito, 1997, yun ho yung bagsak ang ekonomiya ng Asia. Nalugi Singapore, lahat sabi ko, hindi tayo nakasalalay sa IMF. Nakasalalay tayo dahil may Diyos, tayo susunod, tayo magtitiwala. Ay natayo namin ito, 97. Nung binili namin yung property sa likod at nagtayo kami ng building, 2008, bagsak ang Amerika. May Diyos. Jericho, pag nanganak si Gina, anong kinakatakot mo? May right? Oh, Apple. Nasaan si Apple? Kasama si Orange. Ano kinakatakot mo? What do you fear? Okay? Oh, Mark Himaw, natatakot ka ba na kapag ka si Andy naglaro na ulit sa malaking liga, baka mapilayan? Ano kinakatakot mo? Am I right? Ay, naglalaro sa gilas yung anak niya eh. Yung pasama sa gilas, di ba? Iba yun, di ba? Oh. Ano kinakatakot mo, Ami? Ano kinakatakot mo, Roda? Am I right? What do you worry about? Pwede mo ipagkatiwala sa Diyos kasi ang kamay ng Diyos malaki. Kaya tayo ingatan. Elaine, what do you worry about? Natatakot ka ba na baka atakihin ulit ang tatay mo at his age? Ha? Blair, what do you worry about? Na baka hindi na kayo makita ng nanay mo kasi nasa New York na siya? Okay? Na 6 years na wala kang, na single ka? What do you worry about? Natatakot ka ba? Barangay Captain Zebedee? Natatakot ka ba? Martina, na baka atakihin ka? Natatakot ka ba, Didit, na hindi na bumalik si Sophia? Kasi sabay-sabay tayo umalis doon June 1. Okay, July 1. Na June 1, ano? Na September na, wala pa sa Sophia. Baka nakipagkita ulit doon sa mga katropa niya dati doon. Sa Italia. Ano kinakatakot mo, Malu? What do you worry about? Huh? Worry is a practical atheism. We're acting like na wala kang Father in heaven who loves you that can be trusted. Para kang isang spiritual orphan. Karen, are you afraid na hindi na kayo makita ni Shaq? Kaboom? Ronnie, natatakot ka ba? Na dahil natanggal ka sa trabaho? Mabubuhay mo ba si Ching? Ano kinakatakot mo? Am I right?
Meron kang Diyos na pwede mong gawing safety back. Lord, ito po yan. I entrusted my life. 1987, ang tanong ni Ellen sa akin, paano mo ako pakakasalan? Nag-resign ka sa trabaho. Okay? That was 35 years ago. This October, we'll be celebrating our 34th year as a married couple. Mary Jean, Angelica, Mayan, Joy, what are you worried about? Delia, Larlins, what are you worried about? Worry is unbelief. It's saying you don't believe yung 6,000 promises ng Diyos na nasa Bible. 6,000! Ilang araw meron sa isang taon? 365. Kwentahin natin. Mura lang yan. 6,000! Ibig sabihin, kahit 3 pangako araw-araw, pwede. Amen? Sobra pa rin ng 6,000. Amen? Pinagtiwalaan ko ang Diyos. Binata ako. Kinasal kami ni Ellen 1988. Naging tatay ako 1989. Naging tatay ulit 1991. Dapat 5 anak ko eh. Jap, jep, jip, jop, jup. Hindi kaya ni Ellen, 2 lang daw. Ay siya. O di mga rami kami mga inampon-ampon na yan. Marami silang kasama. Ngayon 34 years old na yung panganay. Yung bunso ko'y 31. Yung panganay ko'y manager sa Oracle. Yung bunso ko naman ay accountant manager sa Citibank. Okay? Ikakasal next year. Kinasal na yung aking panganay nung last year, January 21, 2021. Kanya bakit January 21, 2021? Kasi 21. Para pompiang daw. Ito naman bunso ko, ikakasal next year. Kung kailan, hindi ko alam. Pero excited na kami. May pangalan na apo ko, Cuervo. You see? Kasi may mga pangalan na. Yung panganay ng bunso, panganay kong apo, Lebron. Yung isang ampun ko, ang pangalan ng anak niya, Stephen Curry. Isa na mga ampun ko, ang panganay ng anak niya, Kobe. Wala silang hilig sa basketball. Wala. Kanya sinasabi ko sa inyo, tanong ko sa inyo, okay? Paano mo ma-enjoy ang buhay kung ikaw ay puno ng alalahanin? Tama? May bagabag. 6,000 promises. Kahit gamitin mo yung 3 o 4 araw-araw yan, meron ka pa rin. The most difficult time for you to put stuff in God's safety deposit box is when you're in pain. Pag meron kang pinagdadaanan, when you're suffering, parang ayaw mo na magtiwala sa Diyos. You want to pull it back, you want to hold it yourself. Akin lang to, hindi ako maiinawanan. Kanya sabi ni Paul, alam ko yan. Alam ko yung may pain ka. Alam ko yan. Ano sabi niya sa 2 Timothy 1:12? For this cause, tingnan mo ha, sa dahil lang ito, ako'y nagtitiis. Bagamat ako'y hindi nahihiya. Sapagkat alam ko, pinaniniwalaan ko, yung Diyos at naniniwala ko na kaya niya akong ingatan at yung pinagkatiwala ko sa Kanya, yung nilagay ko sa safety deposit box niya, ay kaya niyang alagaan hanggang sa huling araw ko. Nakita mo, pag tinanggap mo si Kristo, kaya mong harapin kahit sino pa presidente na nasa Malacanang. Kaya mong harapin kahit iwanan ka ng anak mo. Kaya mong harapin kahit walang magtitiwala sa iyo. Dumating ako na hindi na nagtitiwala ang nanay ko, mag-aaral ako. Nako, ako na naman ang papaharapin mo sa registrar. Huwag ka na mag-aral, maghugas ka ng jeep. Nag-aral naman ako sa TUP. Ay nakatapos. Ako yung unang-una, di dahil magaling. Kundi pinagkatiwala ko yung buhay ko sa Diyos. Lord, ikaw nang bahala. Alam mo, sabi ni Paul, I'm suffering in prison. Pero hindi ako nahihiya. Kasi kilala ko yung pinagkakatiwalaan ko. At ako'y naniniwala na kanyang ingatan yung pinagkatiwala ko.
Marami sa atin na natatakot, baka binigay ko kay Kristo, baka iwanan niya ako. Let me just be honest with you. You cannot keep your commitment. Marami na pinako sa sarili mo, di ba? Mag-aaral ako, saan ka dinampot? Bulakbol. Hindi na ako iinom, saan ka dinampot? Lasing. Hindi na ako mangungutang, saan ka dinampot? Utang. You cannot keep your commitment. You know what? You will mess up. Malulubog ka lalo. Fortunately, yung kaligtasang tatanggapin mo kung di ka paligtas, o yung kaligtasang tinanggap mo nung ligtas ka na, is not based on you keeping your commitment. No. Hindi nakasalalay sa'yo. It is based on Christ keeping His promises that will take care of what you committed to Him. Mamili ka ngayon. Ikaw mag-iingat ng buhay mo o hayaan mong si Kristo mag-iingat ng buhay mo? Nagsimula ako binata. I gave my life to the Lord. Nagkaasawa ako, I gave my family to God. Nagkaroon ako ng anak. Simple nga lang buhay namin. Sabi ko, Ma, isa lang ang ulam ha? Bakit? Walang budget. Pero nilagyan ko na lang ng maganda. Kasi pag maraming ulam, nalilito dila. Pero totoo nun, walang pera. Sabi nung anak ko, lumalaki, Daddy, bakit yung classmate ko meron silang soft drink? Bakit meron silang candy? Ba't tayo walang soft drink, walang candy, walang chocolate? Masisira ang ipin! Pangalawa, walang pera. Walang budget eh. Kailan po kami kakain ng chocolate? Tsaka ng candy. Pag may balahibo na kilikili! Kailan po tutubo yan? Didiligan mo araw-araw. Kanya araw-araw yung mga anak ko tinitignan. Kasi walang pera. You know what I'm saying? We started with that. Pero pinagkatiwala namin sa Diyos. Naging kapartner ng Diyos. Okay? Naging kapartner. Ilabas mo nga yung ginawa kong kapartner ng Diyos. Tingnan mo nga. Ilabas mo. Ginawa kong kapartner. Tingnan mo ha. Basahin natin. Ready? Go. Ginawa kong kapartner ng buhay ko ang Diyos. Kapartner ko siya sa aking pamilya, sa aking pag-aaral, sa buhay pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa karamdaman, sa kalakasan. Kahit sa ramdam yan. Ramdam ha? Ano sabi ng susunod? Alam ko na sa kabila ng pagsubok na dumarating, ang Diyos ay may inilaan pa rin na maganda, masagana, matatag na kinabukasan para sa akin. Bakit? Awit 127 verse 1, malibang itayo ng Diyos ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawa ng nagtatayo. Malibang ingatan ng Diyos ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Nakita ninyo? Pag sa Diyos mo pinagkatiwala ang bahay, buhay, pera, kinabukasan, anak, may kabuluhan. Are you with me? I started trusting God when I was young. Now I'm old. I still trust Him. Walang nasayang ng pinagkatiwala ko sa Diyos. Nagsimula ito nung tinanggap ko siyang tagapagligtas. Kanya sa ating mga kaibigan na hindi paligtas, nakikiusap ako sa inyo, huwag kayong lalabas nang hindi nyo tinanggap si Kristo. Okay? Tanggapin nyo. At pag tinanggap nyo, huwag kayong papayag na hanggang pagtanggap lang, kailangan madiligan, alagaan natin ang relasyon natin. Kasi nagsimula ako. Iningatan ako ng Diyos. Hindi ako magaling. Ang magaling, yung pinaglagyan ko ng aking buhay, yun ang Diyos. Yun ang Diyos. Yun yung Diyos na nilagay ko, Lord. Ito yung buhay ko, ito yung problema ko, ito yung worry ko, ito yung aking sitwasyon, ito yung aking alalahanin, ito yung anak ko. Okay? Kahapon, bumababa kami mag-ama. Sabi ko kay Jeff, how are you doing? Yung panganay ko, okay naman, Dad. How is your son? Okay lang. Sabi ko, napansin mo, mas magaling siya sa atin? Yes, Dad. I'm happy na pinagkatiwala natin siya. Sabi ko, kamusta yung kalusugan niya? Okay na, Dad. Yung issue niya, kasi naiwan pa yung apo ko sa ospital kasi meron siyang problema. May problema siya sa kalusugan. Wala na bang lumalabas? Naayos naman, Dad. Thank you, ha? Pinagkatiwala kasi natin sa Diyos. Bili mo, wala pang 1 taon may problema sa kalusugan. Di ba ngangamba ka? Tama? Pero ngayon malusog na.
parang kiti-kiti. Bakit? Pinagkatiwala sa Diyos. Ang tanong ko, hindi ba pwede natin ipagkatiwala ang buhay, ang bahay, ang pamilya sa Diyos? Kasi malibang ang Diyos ang magtayo, walang kabuluhan. Malibang ang Diyos ang mag-ingat, walang kabuluhan. I offer to you, God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat po, tayong lahat ay tumayo. Salamat sa pagkataong ito na amin pong nakita ang aming sarili. Wala kaming pwedeng pagtiwalaan maliban sa iyo. Hindi ang gobyerno, hindi ang kamag-anak, lalong hindi ang sarili. Ikaw. Kanya sa oras na ito, Panginoon, amin pong hinihingi sa pangalan mo, tulungan mo kami magkaroon ng pagpapasya. Ano man po ang alalahanin, kabigatan, mga nagbibigay sa amin ng worry, tulungan pong ito'y mailagak namin, pero higit sa lahat, mailagak ng aming mga kaibigan ang kanilang pananampalataya na may Diyos na namatay, may Diyos na nagbigay ng kanyang sarili, may Diyos na nagkatawang tao para iligtas kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, habang lahat ay nakayukod, nakapikit. Nais kong tanungin ka, kaibigan, bisita namin, kung sakali bang ikaw ay mamamatay, ikaw ba'y 100% tiyak na pupunta sa langit? Ikaw ba'y tiyak na kung sakaling ikaw ay kukunin ng Diyos, tiyak ka ba? Kung hindi ka nakakatiyak, huwag kang mangimi, huwag kang mahiya. Huwag kang magkaroon ng takot, huwag kang mangamba. Nakakahiya. No. Ginawa ko yan 1985. Ako'y hindi nahiyang sabihin ako'y hindi pupunta sa langit. Kung nais mong tanggapin si Kristo ang tagapagligtas, kung hindi ka nahihiya na sabihin ako'y makasalanan, hindi ako tiyak sa pagpunta ko sa langit, nais kong tanggapin si Kristo ang tagapagligtas, maaari bang itaas mo ang iyong kanang kamay, sabi mong, Panginoon, Pastor, gusto ko matiyak ang pagpunta ko sa langit. Nakita ko po mga kamay na yan, maraming salamat po. Yes, nakita ko po, salamat po. How about you? How about you? Nakita ko po, gusto ko pong tanggapin si Kristo, nakita ko po. Maraming salamat po. Kayo pong mga nagtaas ng kamay, nais ko pong huwag kayong mahiya. Okay? Nais kong kayo pumunta sa harapan, wala kayong sasabihin. Dito po tayo sa unahan, dito po sa unahan. Nagtaas kayo ng kamay, dito po sa unahan, dito po, wala po kayong sasabihin. Haharap lang kayo sa akin, ipagpipray ko po kayo. At kung halimbawa, hindi naman kayo nagtaas ng kamay at gusto nyo ring lumapit, gusto nyo ring matiyak ang pagpunta sa langit, dito po sa unahan, dito po sa unahan. I want you to come here, dito po. Magpe-pray tayo, okay? Magpe-pray tayo dito sa unahan. Lahat ng gustong tumanggap kay Kristo, lahat ng gustong matiyak ang pagpunta sa langit, lahat ng gustong magkaroon ng katiyakan na kung sakaling siya'y mamamatay, sa langit siya pupunta. Dine. Okay, kung may mga bisita tayo, pakialalayan sila, dalhin sila sa unahan, at atin po silang kakausapin. Ano ho? Dine tayo sa unahan, dine. Ayan. Dito po tayo, para atin pong mapag-usapan ito. Okay? Nais ko kayong tumingin sa akin, lahat ng mga bisita natin, dini po, tingin sa akin, ha? Okay. Alam ho ba yung tayong lahat ay makasalanan? Tinatanggap ba natin yon? Nakita rin natin kanina na piniwanag ko na si Kristo ang tagapagligtas at siya lamang. Tama? Hindi ba kayo nahihiyang tanggapin yon? Hindi, no. So tatanggapin natin, nais ko pong mananalangin tayo at gusto kong maintindihan nyo, ang tatanggapin nyo ay kapatawaran at si Kristo at kayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Okay? Mananalangin tayo po'y manalangin, sumunod kayo sa akin, huwag kayo mahiya. Ano ho? Dakilang Diyos. Ako'y isang makasalanan at may kapahamakan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ngunit ako'y nananampalataya na si Jesus Christ ang namatay, nalibing, at nabuhay na maguli upang tubusin ako sa aking pagkakasala at sa kabayaran nito. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko si Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan at sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now open your eyes. Sino tinanggap niyo sa puso? Si Kristo. Anong dala niyang buhay? Buhay na
wala hanggan. At ang sabi ng Diyos sa John 1:12, ha? John 1:12, tignan niyo po sa screen, ano? At sabi niya, datapwat ang sino mang tumanggap sa Kanya, ay pinagkalooban niya ito ng buhay na wala hanggan. Okay? But as men, saan mo siya, tinanggap mo ba siya? Naging anak ka niya. So kung naging anak ka niya, may relasyon ka. At kung may relasyon ka, hawak ka ng Diyos sa kamay. Hindi ka matatakot. Maaring iwanan ka ng anak mo, ng kamag-anak mo, magkaproblema ka, pero hindi ng Diyos. Okay? May lalapit po sa inyo. Okay? Mga soul winner, I want you to go to them. At meron tayong mga papel na ibibigay sa inyo na inyo pong susulatan at ibabalik nyo po ito, babalik po kayo sa upuan, ano ho? At susulatan nyo, tinanggap ko si Kristo, nais kong pabuti, isusulat nyo. Baliktan po kayo sa upuan, may lalapit sa inyo. Mga members ng church na ito, you need to come to the altar and pray. Okay? Kung meron kang dapat ilapit, kung meron kang pangamba, kung meron kang layunin, kung meron kang dapat ayusin dito sa altar, mga members ng church dito, lapit, mag-pray.